Wow Life! Ayan. Maglagay muna tayo ng lip tint ko guys. 30 pesos only. For everyday use. So, hi Wow Life! Another video, another share guys. Another POV. Ngayon guys, is pag-uusapan natin yung yung mga nangyayari dito sa community ng Kalingap. Actually, mag-focus lang tayo doon sa live ni Kalingap Rob kagabi kung saan ay meron siyang sinabi tungkol sa mga sponsors. So dito, meron tayong isa sa mga matalino, isa sa mga batikan na reactors sa SOCMED, kaya siguro marami na siyang karanasan. Ayan, meron pa nalagay pa sa ngipin ko. Anyways, yun. Pero syempre, bago ang lahat, don't forget to support and subscribe Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalingap Rob, and syempre, sa lahat ng Team Kalingap. And maraming salamat sa support at pagmamahal nyo sa aming mga Kalingap reactors. Ngayon, guys, hello Wow Life TV. Are you okay? Okay, medyo pagod lang kasi galing sa jogging. Yes, galing kami sa jogging and worth it naman. Medyo pagod yung mga kasukasuan pero ayun, nagtanggal lang kami ng bad vibes. Okay, so Wow Life. This is just a recap. Anong masasabi mo sa mga issues sa particularly sa EDSI? Ang issue kasi, mapait si Jom Gordon Joy. Natural na yun sa SOCMED talaga magkaroon ng issue kasi social media to. Maraming mga samot-saring taong nakakaano dito. Yes. Nanonood. Tapos hindi naman pare-pareho yung ng mga tao, di ba? Yung utak talagang iba-iba yan. Okay ang issue, wag lang araw-arawin. Isang araw, dalawang araw, okay na. Kasi pag tuloy-tuloy, toxic na magiging toxic na yung dating. Pangit yes. Na. Sa tingin mo naman kasi, sa ganito kalaking community sa Kalingap, talaga hindi maiwasan yung may mga negatrons. Oo naman. Lalo sa Kalingap kasi alam natin ang Kalingap na ngayon, alam natin trending na laging pinag-uusapan, di ba? So, anong masasabi mo sa sinabi ni Kalingap Rob na si Kalingap Ido pa naman kapag napuno yan, minsan lang yan magsalita pero masakit? At least nagbigay ng warning si Kalingap Rob na gano'n yung kanyang pinsan. Hindi si Ido kasi yung tipong taong hindi marunong yung sasabihin niya, yun na yun. Hindi siya marunong magpaligo-ligo or sabihin magpaliko-liko ng storya, magpaliwanag sa kanya, tinutumbok agad, prangka sa madaling salita. Yes. Totoo, real talk is real for Kalingap Edo. And sa tingin mo, Wow Life, maganda naman yan. Ganda naman. Oo naman, wala namang masama doon. Mas okay nga yung ganun eh. At least hindi ka na mag-isip. Grabe no, talagang masasabi ko talaga sa mga nakaraang araw talaga is medyo matindi yung mga issues. Lalo na sa EDSI, talagang sinusubok ang katatagan at pasensya ng EDSI ngayon, lalo na sa mga supporters. Yes. Diba? Kasi sa tingin mo, Wow Life, may ganyan issue para malalaman natin kung sino ba yung mga masasabi ng solid supporters ng EDSI. Kasi may ibang fans yan na mayroong mga hidden agenda, di ba? Ganon. Nalaman natin kung sino yung mga one-sided fans. Sa ngayon man, nangyaring issue, nalaman natin kung sino yung may mga fans pala na nagkukunwaring EDSI fans pero sabihin yung one-sided fans lang pala, yung iba ayaw kay Ido. May mga ganon. Mga bias. O bias, something like that. Hindi naman talaga may iwasan yung may mga bias. Meron talagang mga dyan, may mga yan. fans na makabiyansi lang. Ika nga, SOCMED to, social media to. May sari-sari ang mga tao dyan. No? Halo-halo yung mga tao. Halo-halo. Halo-halo ang mga opinion, halo-halo. Malawak ang pangunawa, may makikitid, mga ganun lang. Yes, may mga dilulo. Sana all dilulo. Dilulo, pero okay naman magiging dilulo in a good way. Dilulo na hindi stress, ika nga, 'di ba? Pero pag dilulo ka na, nabubuang ka na, kahit na maganda naman yung nakikita mo, pero kung ano-anong nasa isip mo, iniisip mo negative, iba na 'yon. Ibang na 'yon, ibang level of dilulo na 'yon. Ibang dilulo na 'yon, nakakatakot na 'yon. So dito guys, sa mga EDSI fans, talagang sinusubok ang katatagan natin, sinusubok ang ating pasensya at kung hanggang saan ang tiwala at paniniwala at pagmamahal natin sa EDSI. Kasi syempre Wow Life no, kapag may mga ganitong
issues, talagang isa to sa mga pagsubok sa supporters. Talagang Yes. magugulantang yung iba. Di ba? Pagsubok to sa mga fans or supporters na hindi kasi masusukat kung gaano lang kamahal yung taong sinusuportahan nila eh. Oo, tsaka at the same time, ang ano naman, ang mga issues, may good, may bad yan. Ang masama lang kapag tumagal yan ng mga buwan. Basta for me, basta magkaroon ng isang committee, magkaroon ng issue, it's a normal, hindi na dapat ikagulat yan. Pero wag lang patagalin kasi maging toxic na. So solusyonan agad? Okay din yung may issue minsan. Yun lang yung isang solusyonan agad? Isang araw, dalawang araw, okay na yun. Ano ba? Pag kung aabutan mo ng isang linggo, isang buwan, ay pangit na yun. Ano yun, Wow Life? So solusyonan agad? Lagyan agad ng tuldok? Kasi lahat naman ng issue mapag-usapan talaga. So habang mapag-usapan isang araw, dalawang araw, okay na yun. Ano bang dapat gawin sa issues, Wow Life? Tutuldukan or baliwalain? Tutuldukan kasi means ang issue kasi dapat liliwanagin. Dapat paliwanagin, hindi pwedeng baliwalain para hindi magkaroon ng maraming katanungan sa mga supporter or fans. Kasi mag-iiwan ng mga question marks, malaking question mark o tandang tanong sa mga fans. Tsaka yung pagdududa nila hindi matapos-tapos. Yes. So mas maganda yung tutuldukan agad, ipapaliwanag agad kung kailangang magpaliwanag para matapos na. Hindi naman talaga magpaliwanag. Well, sa totoo lang, minsan nga yung ibang mga fans kahit nagpaliwanag ka na, hindi pa rin yan maniniwala kasi may sarili silang theory. Oo, may mga fans na hindi marunong makinig. Yun lang yun. Yes. Ang gusto nila, masunod nyo yung kung ano yung iniisip nila. Ganun lang ka-simple. Anong masasabi mo kay Kalinga Prab Wow Life sa live niya kagabi? Ang bait nga ni Kalinga Prab. Super, no? Sobrang mahinaon lang. Sobrang malawak ang pasensya. Well, sa bagay. Sobrang mahaba yung pasensya. Mahaba. Sa bagay, kasi ganito kalaki Baga yung... siya pa nga yung pasabi kagabi siya pa yung nahiya sa mga nangyaring issue. Yes. And sabi nga niya, dapat pag ganito sa sukmid, hindi ka pikon. Dapat malawak yung Oo. Gaya na sinabi ni Kuya Bal, pag sukmid ka, dapat hindi ka balat sibuyas. Yes, true. And now, Wow Life, dadako tayo sa kung saan ay sa live ni Kalinga Prab kagabi, may isang parte doon na nilinaw niya about sa mga sponsors. Sabi nga niya doon is, insert natin ang very, very light dito. Chill. Dalawa, Kung may mga sponsors man, dapat ay alamin natin yung boundaries natin, no? Huwag na tayo manghimasok sa buhay nilang dalawa. Ako mismo guys na tumutulong sa kanila, hindi ko pinapakalaman yung private life po nila. Kahit si Viancy, yung private life niya, hindi po porque tayo yung tumulong, is may karapatan na tayo parang hawak na natin yung buhay po nila. Dapat matuto pa rin po tayo ng respeto. Sa totoo lang, di ba? Hindi naman talaga sila humihingi sa atin eh. Tayo po yung kusang tumulong, no? Kaya yun, hindi porque tumutulong tayo, panghimasukan na natin sila, pangunahan na natin yung mga desisyon nila. So, yun yung masasabi ko dyan. Kasi, bigyan natin sila ng huwag natin silang sakalin, no? Huwag natin silang sakalin. So, sabi nga niya doon, sa mga sponsors, kailangan alam nyo ang limitations. Anong masasabi mo doon? Tama nga naman. Kasi pag sponsor ka, dapat kasi pag sabing sponsor, yung bigay mo galing sa puso, ganun, yung bukal sa loob mo. May ibang sponsor kasi na may naghihintay ng kapalit. Wag lang ganun. Tsaka, hindi porket sponsor ka, pwede ka namang hawak sa liig. Mali naman po yun. Pinakapangit na yun. Tama yung sinabi kagabi ni Kalinga Prab. Na hindi porket sponsor ka, kumbaga, ando na yung, pwede mo nang pasukin yung mismong pribadong buhay ng taong inisponsoran mo. Pangit yun. Kumbaga, kahit, di ba, kumbaga, kahit sponsor dapat, kahit sponsor ka, dapat alam mo kung hanggang saan ka lang. Yes. At kahit sponsor ka, wala kang karapatang mag-lead sa buhay ng isang tao. Kasi unang-una, hindi naman nangingi yung taong inisponsoran mo. Kaya nga, bakit ka ba nagbigay? Di ba? Mahal mo sila, gusto mo sila, di ba? Ganon. Gusto mong tulungan, gusto mong tumulong. Gusto mong tumulong financially, iba't ibang klase man. Pero usually naman, pag sinabing sponsors, financially naman talaga yan. Pag sponsor, financially talaga. Financial naman talaga yung binibigay na tulong yan. Pero kasi, iba't ibang klaseng mga sponsors. May mga sponsors. Okay, Wow Life, magbigay ka ng bali 3 klaseng sponsors sa tingin mo? Ang 3 klaseng sponsor kasi may mga sponsor na monthly binibigyan ka or weekly ba, something like that. Kasi andun na yung tipong... Hindi, sa ugali. Sa ugali, yung tipong, ito na nga. Magkadikit doon. May tipong sponsor na may ganyan na
na talagang mahal na mahal ka, kaya nagbibigay sila ng ganito financially kasi mahal ka, gusto ka, kinikilig siya, na yun yung sponsor na hindi naghihintay ng anumang kapalit, ganon. Talagang, andun yung mahal, kumbaga unconditional. Unconditional love. Oo, unconditional support. May mga sponsor naman na sabihin natin malaki magbigay, for example, pero hindi sila doon. Hindi lang pala hanggang doon. Ando na yung sa puntong mangukontrol na. Ando na. Oy, wag mong gawin yan. Controlling. Oy, yun yan. A controlling sponsor. Okay, pangatlo. Mayroon din sponsor na sponsor na tawag na pabida-bida or pasikat. Na pag hindi mo ma-shout out tapos sponsor mo siya, mawala, magagalit nyo sa ibabas ka na, i-chismis ka na si Mang GC. Oo, syempre bilang isang tao naman, kahit naman nasabihin natin nga mga charity vloggers yan, although andun yung puso nila sa pagtulong, pero hindi perfect, di ba? May kanya-kanya tayong mga weaknesses, flaws, may kanya-kanya tayong mga baho o yun na tawagin. Yung ibang mga sponsors kasi, may ibang tanggap nila yon fully, di ba? Kumbaga, tanggap ka nila kung ano ka kasi alam nila yun na hindi ka perfecto. Pero may mga sponsors na parang naghihintay lang ng pagkakamali mo and then madidisappoint. Parang gano'n. So, agree ka doon sa yung sinabi ni Kalinga Prab na sinabi niya na sa mga sponsors, di porket ay nagbigay tayo, nagbigay kayo. Tama nga naman. Gaya doon sa ginawa ni Kalinga Prab, di ba? Si Kalinga Prab yung nagpabago sa lahat ng buhay ng Kalinga Angels, umunlad. Pero sinabi ni Kalinga Prab, hindi niya magawang mismong pasukin yung private life. Yung mismong pribadong buhay ng mga Kalinga Angels. Kasi mali nga naman. Hindi porke tinutulungan mo, sahawakan mo na sa liig. At tumulong ka, nagbigay ka, hawakan mo sa liig. Walang ganon. Alamin mo na lahat kahit na pribadong buhay. Unang-una, hindi naman nanghihingi sila sa'yo. Ikaw yung kusang nagbigay Yes. So, ganon ang klaseng pagtulong na gusto ni Kalinga Prab. Tulad ng pagtulong na binibigay niya. Yung malawak. Yung may may kalayaan ka. Hindi porket na, kumbaga para sa kanya, hindi porket tinutulungan ka namin o tumutulong kami sa'yo is, kumbaga yung tipong hahawakan ka namin or kami na yung kukontrol sa'yo o ganyan habang buhay. Depende na yan sa tao. Depende na yan sa tinutulungan, di ba? Kung anong sukli ang ibibigay nila, di ba? Pero hindi hinihingi ni Kalinga Prab na, sige, dapat ganito, bigyan mo kami ng ganito, ganyan. Depende sa'yo. Ikaw na bahala. Matanda ka na Depende rin sa taong tinutulungan mo kung paano ko sumukli. Yes. So, sa mga sponsors, dapat alam natin yung, or alam nyo. Sa mga sponsor naman, saludo din ako sa mga sponsor ng mga gumastos talaga, nagbigay financially, pero yun na, kasi talaga naglabas ng pera. Pero sana, pakiusap lang, huwag naman gano'n na porkit nagbigay tayo, mas maganda pakinggan yung sinabi ni Kalinga Prab na hindi porkit nagbigay tayo, pwede natin gawin lahat o paghimasukan na lahat yung mismong pribadong buhay ng taong inisponsora natin. Tangit nga naman yun. Huwag naman po gano'n. Kumbaga, nagpaliwanag na rin siya on behalf or in behalf of Kalinga Pido kasi talagang pinukpok kasi si Kalinga Pido ngayon talagang sinusubok ng matinding pagsubok si Kalinga Pido ngayon na hindi ko matapang naman yan si Kalinga Pido. Hindi naman din yan basta-basta hindi naman yan basta-basta susuko sa mga problema. Pero syempre malaking bagay din yung si Kalinga Prab kahit paano is nagpapaliwanag din siya. Kumbaga tumulong siya kung paano intindihin yung mga bagay-bagay. Pinapaintindi niya actually sa lahat or sa mga sponsors, sa mga future sponsors. Alam nyo guys, sobrang malaking bagay talaga mga sponsors. Sobrang nagpapasalamat. Malaking tulong. Pag sinabing sponsor, malaking tulong yan. It's a big blessing. Pag sinabing charity vlogger ka, mas malaking tulong talaga magkaroon ka ng sponsor. Yun lang yun. Yes, it's a big blessing for you kapag meron kang sponsor. Ibig sabihin kasi kapag merong sponsor na may gustong magbigay sa'yo, ibig sabihin nagugustuhan ka. Ibig sabihin humanga siya sa'yo, tiwala siya sa'yo, or ganon. Basta yun yung common na kaya maraming sponsor din si ang Kalingap, diba? Dahil nagtitiwala sila na yung pera nila is mapupunta sa tama or hindi masasayang, mapupunta sa tama, pwedeng tulungan. Ang Kalingap talaga, literal na maraming sponsor kasi marami nakakalam na Kalingap is at charity talaga.
yung Yes. Kalingap. Tapos Oo. yun na nga, at saka mapagkatiwalaan kasi sa dami pa namang nagawang pabahay, di ba? Sa daming natulungan, sa daming umunlad ang buhay, sa mga na-scout nila, di ba? Kumbaga kitang-kita marami, naman ang marami resulta. nagtiwala sa Kalingap. Nakikita naman, hindi lang sa salita. hindi lang sa salita, nasa gawa na eh. Yes, Talaga totoo nakita naman. talaga na pag sinabing Kalingap, pag may scout ka ng Kalingap, patulungan ka ng Kalingap, asahan mo na 100% kung magpakabait ka lang. Mababago. Hindi naman hindi din naman galit si Kalingap Rab. Kumbaga, lang yun, paalala lang. Paalala lang din. Oh, at saka kumbaga kahit papaano is ang tawag noon live more on pagpapaalala sa mga sponsors kasi 'di ba naging issue reminders. Di ba ang issue ni Kalingap Ido sa sponsors, ganito ganyan, di ba? Pero may mga tao talaga, guys. At saka tama naman yung ginawa ni Ido. Pag alam niyang, ramdam niyang parang may mga sponsor na controlling, hindi niya pinapatagal na. Talagang sinasabihan niya. Kumbaga sa mga sponsors ni Kalingap Ido, alam niyo yung limitations niyo. Kasi kung alam may isip yung tao eh. Yes. Alam niya yung tama at mali. Kayang-kaya niyang magdesisyon kasi para sa sarili niya. Kaya pwedeng mag-suggest life, no? Pero hindi to the point na sasabihin mo do this, do that, 'di ba? Parang suggest ka lang pero wag ka magmando. It's okay kung mag-suggest, kung gagawin, okay. Pag hindi, no hurt feelings. Ganun. 'Di ba? Parang ganun dapat naman talaga. Dapat malawak din yung yung pag-intindi mo. Oo. Hindi yung kapag hindi ka mapagbigyan, kung ano-anong chismis na, kung ano-anong kanigahan na ang nagagawa mo sa GC, 'di ba? It's unhealthy sa mga sponsors na dapat sa GC naman kasi matagal na ako sa Sukbit. About sa mga GC, wag po kayong diyan mag-usap kung may mga marites mong kayo. Kumbaga lesson learn lang din sa mga nangyari nga. Pag sinabing GC kasi huwag kayong magtiwala. Yun lang yun. Huwag kayo basta-basta magsabi ng ganito. Oo, kasi sa totoo mo lang. Kasi marami kayo dyan. Lahat ng mga tao nakasali dyan, hindi mo alam kung lahat yung kampi sa'yo or hindi. May nagpapanggap na kampi. May nagpapanggap. May matawag na, yung mga tawag nating spy, diba? Oo. Kunwari, kumbaga, yung iba nga concern, yung iba nga may pa-advise pa nga. Tapos biglang isang araw, biglang nagiba yung ihip ng hangin. Oo, sa GC talaga ay andon yung masaya, andon yung kulitan, andon yung maritisan, andon yung lahat, 'di ba? Pero ingat kayo, lalo na pag mga sensitive na mga bagay-bagay kasi is the key. is lang. Yan ang isa sa mga nakakasira sa community or sa GC, samahan niyo yung mga is. Mayroon ka makasamang taong buong akala mo kaibigan mo puro yung pala, hindi mo alam na yung pala nag-iis-is na. Pero good news naman ni Live kasi kahit naman na dumaan sa pagsubok ang pamilya ni Beyonce, lalo na sa mama, 'di ba? At saka tsaka nakakano lang din. Kumbaga nakakahiya din sa parte nila kasi doon na ng pati mama ni Beyonce ng damay. Pero hindi naman ginawan pa ng fake niya. Hindi naman naniniwala si Kalingap Rab doon. Kasi kumbaga nangingibabaw para kay Kalingap Rab yung pagkakakilala niya sa tao, sa pamilya ni Beyonce. Kaysa kung sino-sinong basta-basta na lang kagawa ng ganun, 'di ba? Of course. Yes. So, mas matimbang kay Kalingap Rab yung pagkakakilala nila sa pamilya ni Beyonce in person, O hindi lang sila basta-basta nagkakakilala through chat or tawag, basta in person nagkakausap yan. So, doon sila humuhugot ng doon nagtitiwala si Kalingap Rab. Si Kalingap Rab kasi ang luwag niya, kumbaga na hindi man porket na mabaitan talaga si Boss Kalingap. May rules. Kumbaga, kung naglatag siya ng rules, siguro, naintindihan mo naman kung ano yon, Tagalog yun eh. So, yun lang yun, di ba? Hindi siya yung tipong tao na kailangan niya ipaalala yun every now and then, di ba? Oo. So, yun. Yung, ganun yung naintindihan ko sa ugali ni Kalingap Rab. Di ba? So, ang malawak, andun talaga yung malaking tulong ang Kalingap sa mga taong talagang sobrang nangangailangan. Ilang pamilya na ba ang nabago ang buhay, 'di ba? Naangat. Oo. At saka mga 5 years from now, 4 years from now, malaking Kung ma-scout ka ng Kalingap, napakaswerte mo talaga. Maraming scholar si Kalingap Rab na Kalingap Angels, kaya maraming mga professionals sa Kalingap soon.
Diba? Mayroong magiging nurse, di ba? Madami yan. Kaya nakaka-proud yan soon na makapalibok mga professionals. O, di ba? Malay mo, balang araw may doktor, o may nurse, si Joy, sila Eden, may teacher, ano pa ba? O, si Biancy, baka mag-flight attendant. O, di ba? Nakaka-proud na lahat ng yun is galing sa Kalingap. At syempre, palakpakan nyo yung mga sarili nyo dahil sa mga solid viewers, solid supporters, sponsors, lahat. Eh, yun, naiipon. Di ba? Kumbaga, give and take lang ang nangyayari. Wow Life, no? Bigayan lang. Oo. Yun naman yung masarap sa, or maganda sa Kalingap. Hindi perfect. Ay, wala naman perfect. Nobody's perfect. Diyos lang yung perfect. Yes. Lang yung perfect. Pero malaking bagay para sa mga tao na about sa issue, gaya na sabi ko kanina, okay naman yung issue sa community. Pero huwag nang patagalin. Isang araw, dalawang araw, okay na yun. Huwag nang patagalin para hindi na magiging ano talaga. Oo, sana nga matigil na yun eh. Kasi talagang... Alam ko this day ito, parang wala na yata kasi alam ko bawal na. Kasi nakilang araw na rin, di ba? Matagal-tagal din. Nabumba talaga si Kalingap Ido. Pero alam ko naman, naniniwala ka naman, Wow Life, na ang EDC hindi mabubuwag. Ay, hindi mabubuwag. Paano mabubuwag? Imposibleng mabubuwag kasi nagmamahal. Alam natin yung tungkol sa dalawa eh. Alam natin mayroon silang ano sa isa't isa eh. Malaki ang tiwala ko, malakas ang kutob ko na paninindigan ni Kalingap Ido ito at tsaka ni Biancy. Oo naman. Nagmamatter man sa kanilang dalawa ang EDC, di ba? Sila yung naman. Sila yung driver. Kaya nung last na upload ni Kalingap Rob, di ba? Yung sila yung dalawa nag-vlog lang, di ba? Ang sweet nila. Parang mas ano nga eh. Mas nagkakakulitan. Yung saya ni Ido, itawan niya. How much more pag wala talagang kamera, yung sila lang, as in, like walang kasama, sila lang, yung silang dalawa. Oo. So, hindi kasi marami din kasing mga fans of Life na nag-aalala na baka mabuwag ang EDC. So, ikaw, anong masasabi mo? Anong mensahe mo? Magtiwala lang kayo sa EDC. Kaya nga, para hindi mabuwag ang EDC nga, shout out sa lahat ng mga fans ng EDC, iwas talaga sa issue talaga. Huwag na pag-usapan yung mga issue kahit sa ang live, magbanggit ng ito ganyan, para para hindi na kasi pag araw-araw issue kasi magiging toxic yung mga fans ng ng lahat ng EDC, mga EDC supporters. So, ang pangit na naman ng gano'n, ayaw ni Rob ng gano'n. Kasi love team for entertainment, pero napunta na sa mga issue, di ba? Inuulit ko, pwede ang issue, pero huwag patagalin, isang araw, dalawang araw. Kasi hindi na mawawala yung issue. Sige, maximum 1 week. Kumbaga, ang EDC kasi yung parang, ang community parang isang pamilya na hindi man pwedeng walang away, mayroon talagang away, pero hindi na pinapatagal. Yun lang yun, dapat inaayos agad. Ganun lang kadali. Totoo yan. So ako naman, para sa mga EDC fans, huwag kayong mag-alala kasi naniniwala ako, malaking tiwala ko na sabi nga ni Biancy, hindi siya bibitaw. At lalo na si Kalingap Ido, sa kanilang, nakadepende kasi sa kanilang dalawa ang EDC. Kung may isa sa kanilang umayaw, doon na siguro, talaga mabubuwag. Bibitaw na yung dalawa, or bibitaw si Kalingap Rob, hanggat hindi mawala ng issue ang EDC, pag araw-araw na yung pa rin ang pinag-uusapan. Oo, pag lumaki yung mga issue ba? Magiging toxic na kasi yung pangit na. Pero, it's okay guys, kalma. Kasi okay naman, wala namang kumbaga, sana makasama din si Biancy sa Hong Kong para mas masaya. Kasama yan. Gagawa sila ng paraan yan. So, ayan lamang guys. Maraming salamat. Comment down below kung anong nararamdaman nyo ngayon sa EDC. And, ayun. Ganyan naman talaga. Pagsubok lang to sa lahat ng mga EDC fans. Lalo na sa kay Kalingap Ido at kay Biancy. Lalo na may mga sadyang naninira lang talaga sa Kalingap or inggit lang sa pamilya ni Biancy. Siguro ganon. Kaya may ganong mga dummy account, mga kung anong maritisan. Understandable naman kung maraming naiinggit ni Biancy or sa family Biancy kasi alam nilang nagbago yung buhay ni Biancy. Kaya sinasabi ko, sukmid to, mayroong mga halo-halong tao na kaano dito. Yun lang yun. Mayroong natawa sa EDC, mayroong natawa kay Biancy, mayroong mahal si Biancy, pero aminin natin na hindi, may mga tao rin na iinggit kay Biancy. Kaya nakakaba sila. Kaya gusto nila gumagawa-gawa sila ng istorya, ganito, ganyan. Ganon. Para ma-stop. Diba? Para ma-disappoint si Kalingap Rob, ma-disappoint si Ate Edna, ma-disappoint si Kuya Val, and then sa tingin nila, pag ganon, pag mag-success sila, di tigil, diba? Ganon naman yun. Pero nga, masaya ako at kinilig ako sa part na sinabi ni Biancy na wala naman daw
hindi siya madadala sa Soul, parang ganon. Or may sarili siyang decision, may sarili siyang paninindigan. Kasi alam ko naman na gaya na sabi ni Boss Kalinga Prab na matalino. Amateur na mag-isip si Biancy, yes. diba? So, hindi yan basta-basta guys. Siyempre, yung iba natatakot kasi dahil baka ma-impluwensyahan sa mga sponsors na... Ay, hindi. Basta magtiwala lang kayo sa dalawa. Kasi, sa totoo lang, kapag kasikat ka ngayon, ganyan, hindi talaga maiwasan na may mga offers dyan, di ba? Oo, pag sikat ka, maraming pag sikat ka kasi, pag isang human being sikat sa Sokmed, magkakaroon ka ng maraming taong mag-sponsor sa'yo o lalapit sa'yo. Yun lang yun, may mag-offer sa'yo, ganito, ganyan. Alis ka na dyan, kami na bahala sa'yo. Pag once na hindi ka na sikat, mawawala yan lahat sa'yo, yung mga taong lumalapit yung nag-sponsor. Sa kay Kalinga Prab, slowly but surely, di ba? Oo, slowly but surely, long term. Kaya sa kanila, short term lang yan, di ba? Kumbaga, andyan na yung mga sponsor niya pag sikat ka, pero pag hindi ka na sikat, kasi ang kasikatan, hindi na mapangapang buhay yan. Pag hindi ka sikat, mawawala yan. First 3 months, or palagay natin, first half, yung 6 months, mga ganun lang yung support. Pero ang Kalingap kasi, consistent, slowly but surely, long term, so, ganun. So, masaya ako sa part na si Biancy is, sinabi niya, may sarili siyang desisyon at walang sino mang makapagdikta or ganyan. So, that's all. Doon pa lang sa sinabi ni Biancy, EDSI is still buo. EDSI is solid. Solid. Nagmamahalan. Hindi matitibag ng sino man. So, ayun lamang guys. Maraming salamat sa suporta at panonood. Comment down below kung anong gusto nyong susunod naming reactionan. Thank you so much. Babush. Bye ka na, Wawlife. Bye-bye, Wawlife TV. Subscribe po. Salamat. Ayun. So, mga gusto mo din nating lifting guys, yun. 30 pesos only. Long lasting.